Tuloy tayo sa programang Approve. Ngayon makakausap po natin, isa pala sa pinakamasaya na workplace daw at ang mga Pilipino raw ang sinasabi, happiest na mga employees daw. Alamin natin ang latest tungkol dyan. Makakausap natin via Zoom, spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines, si Carlos Miguel Oñate. Boss Carlos, si Danny Buenafe sa programang Approve. Magandang umaga po, Dani, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Maraming salamat. Kahit linggo accessible kayo at maibigay ninyo ang inyong saloobin tungkol dito kasi yung daw mga Pinoy employees ang second happiest at work, sabi dito sa Southeast Asia. Ito ay batay sa isang survey ng Asia Pacific, no, na inilabas. So, 77% daw manggagawang Pilipino nagsabi na sila ay somewhat or extremely happy. Anong palagay mo bilang spokesperson ng TUCP? Definitely po, pag tinanong natin yung ating mga kapwa manggagawa, no, na kumakayod pero lagi pa rin kinakapos kasi wala namang signifikanting aumento sa sweldo. The mere fact na mas marami nating mga kaubayan ay endo kaysa regular worker at napakakonti po ng ating mga kababayan na may union at may collective bargaining agreement. Definitely, ang tanong namin, saan hinugot itong datos na to na second happiest yung ating mga kapwa manggagawa, no? Ganyan alaman natin, no, likas na masiyahin po yung ating mga kababayan, no, tayo bilang Pilipino. Kaya ito pong datos na to ay refleksyon hindi ng realidad kundi ng resilience ng ating mga kababayan na kahit gaano ka-harsh yung reality kinakarap po natin, ay hinahanapan natin ng paraan, no, para maging worthwhile yung ating trabaho. Ngunit sana wag namang gamitin itong mga datos na ito na hindi na nga agree dun sa on-the-ground reality, ay wag kong gamitin ito para patuloy na abusuhin yung resilience ng ating mga Filipino workforce. Oo, medyo I quite agree, no? Paano ba, tawagin kita Miguel or Carlos na lang? Ano ba ang mas, sa'yo, angkop sa'yo? Carlo na lang po. Carlos, Carlo na lang. Anyway, Carlos, kasi yun nga, nag-a-agree din ako sa sinabi mo. It's more of resiliency, di ba? Yun naman talaga ang typical natin trait ng mga Pilipino. Pero yung harsh reality for now, ang tingin mo ay talagang tukod na ang mga manggagawang Pilipino in terms of mga mataas na presyo ng bilihin, ito mataas na presyo ng petrolyo, at ito medyo pa nga di ba? Unstable pa kung matitingnan mo ang larangan ng politika natin. So parang somehow dinidispute nyo or medyo kinu-question nyo itong paglalabas ng survey na to na happiest at least daw mga empleyado ng mga Pilipino. Carlos? Opo, no? Kasi itong datos na to parang kung saan bang galing na planeta, because alam naman natin, no, mula pa nung Pebrero na nasa gitna po ng lalong lumalalang krisis, hindi lang yung mga manggagawa kundi yung buong mundo, no? The mere fact na yung ating purchasing power, no, from piso noon 73 centavos na lamang po yung halaga, at hanggang ngayon, no, wala pa tayong pinag-uusapan na inaaprubahan na aumento sa sweldo, no. At the same time, nabanggit niyo yung political situation natin, no. Sinasabi nga natin, no, every time na magulo ang Senado, manggagawa ho ang talo diyan kasi yung mga panukalang batas na matagal nang hiningi ng ating mga manggagawa, legislated wage increase man yan o security of tenure, hanggang ngayon po hindi natatalakay. Next week, no, patapos na naman yung session ng Kongreso, no, na Senate at ng House. Ang balik niyan, State of the Nation address na naman, no. At this is also very timely na pinag-uusapan natin itong mga hamon na to dahil meron tayong bagong liderato sa Department of Labor and Employment under the leadership ni Secretary Francis Tolentino, na sana po, no, ito yung una niyang tugunan. Kasi talagang yung ating mga manggagawa, no, sila man po ay nakangiti, no, kahit gaano kahirap, kinukubli lamang niyan yung pinakamahirap na at napakamasalimuot na hinaharap po ng ating mga manggagawa at lalo kanilang pamilya. Oo. So for now, Carlos, nabanggit mo na rin, di ba? Dahil last week na lang ng session next week ng Kongreso, ng Senado, ibig sabihin, naka-pending pa dyan yung panukalang wage hike at saka yung security of tenure na napaka-importante sa labor sector. Pero in the meantime, na may bago tayong labor secretary like Francis Tolentino. Ano ba ang pwede niyang gawin? O siguro mag-seek kayo ng dialogue o if ever with TUCP
para at least ano ba mga priority concerns na dapat pwede niya ma-address even if Congress is not in session. Opo, no, ang first order of business dapat kay Secretary Tolentino ay dialogo, no, sa lahat ng sektor, no. Priority yung ating labor sector kasi unfortunately under dun sa leadership noon ni Secretary Benny Laguesma, bagamat may mga dialogo sa labor sector, 4 years into the Marcos administration, hindi rin nakadaupang palad ng ating sektor ng manggagawa yung ating Pangulo, no, na Republika, si BBM. At the same time, no, yung issue po ng sweldo, gumugulong po yan, lalo sa Metro Manila. Nagsimula na yung wage review process ng NCR Regional Wage Board. Unfortunately, hanggang ngayon, hindi kinikilala ng ating wage board na may supervening event. Kapag meron pong supervening event, kagaya ng National Energy Emergency, dapat po kagyat ang aumento at hindi kailangan maghintay hanggang July ng ating mga manggagawa. At dahil po yung DOLE Secretary natin, siya rin po ang tumatayong chair ng National Wages and Productivity Commission. So nasa kapangyarihan po niya para aprubahan na indeed merong supervening event at indeed kailangan ng kagyat na substantial na sweldo. So usapin naman po ng security of tenure, nakalagay din sa mismong labor code na no less than the DOLE secretary can actually come up with regulations to tighten yung prohibition natin against contractualization, no? Kaya sinasabi namin, hindi porket may opisina, hindi porket may equipment at may sapat na kapital ay pwede na mag-contract out of labor. Dahil ang sinasabi namin, kung ang isang entity ay naitayo lamang para mag-hire at mag-deploy ng worker, definitely yan po ay dapat pinagbabawal na contractualization para matugunan po natin itong problema natin sa regular employment at napakatindi po ng implikasyon nito dun din sa ating tinatawag na underemployment, no? May trabaho ka nga pero hindi sapat, walang kasiguruhan, kaya katakot-takot na sideline yung kinakaharap niyo. So marami pong pwedeng gawin yung ating labor secretary at magsisimula po ito kung makikipag-usap na po siya sa manggagawa at pakikinggan yung mga daingin. So for now, ang sinasabi mo, dahil nga since Congress mag-recess na yan by next week, dahil meron naman tayong supervening event nga na let's say under tayo ng national emergency, yung energy, di ba, situation natin, pwedeng mamagitan for now ang labor secretary like Tolentino now para at least meron kaagad siya maipakitang gilas dito, mag-hold siya ng mga consultation meeting at aprubahan, pwede siya mag-aproba ng wage hike. Siguro dapat may consultation nga din para malaman din ang hinaing naman ng kabila, 'di ba? Yung mga employers, 'di ba? Opo, no, tuloy naman yung proseso natin, impact sa darating na June 18, magkakaroon na po ng public hearing yung ating Regional Wage Board. Papasok po lalo yung role ni Secretary Tolentino kasi nakalagay sa Hello. Ay, nako, naputol si Wage Board ang magsasubmit ng Hello. Carlos, napuputol ka. Magsasubmit ng justification sa sorry. Yeah. Ayan po. Sige, okay. Binabanggit mo, meron kayong event sa June 18, yung Regional Wage Board? Hello? Hello? Napuputol ka, Carlos. Yung binabanggit mo, importante, yung sa June 18 Regional Wage Board na pwedeng mamagitan si Secretary Tolentino? Hello, putol po ba? Napuputol. O pakiulit lang, Arlos. Sa June 18 po, Yeah, sige, go. Sa June 18 po, no, merong public hearing yung ating NCR Regional Wage Board. At labor sector, employer sector, pati government sector ay iimbitahan. At under po sa room wage setting ay pwede pong iakyat ng ating NCR Regional Wage Board yung justification na merong supervening event. At ang mag-aaproba po niyan ay yung NWPC Chair Secretary Tolentino. Hindi natin dito binabanggit na kung ayaw pa rin nila. Ay, ano ba yan? Puputol ang ating linya. Secretary Tolentino, yung tinatawag na nating Nako, importante pa naman yung binabanggit niya na pwedeng mamagitan si Secretary Tolentino, no? Sa pulong sa June 18 yung Regional Wage Board.
Kahit makuha natin kahit sa telepono na lang para lang makumpleto niya yung kanyang ano no, sinasabi, napuputol yung signal eh. Okay, si kausap po natin ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines in connection with this inilalaban nila no na pagtataas nga sa presyo ano sa sahod at saka yung ano security of tenure na medyo pending ngayon dahil kinakabahan sila dahil Kongreso magre-recess na naman until next week na lang uli yung session June 5. So yung regional wage board sa June 18 pwede raw gumawa ng hakbang na malaking hakbang ang bagong DOLE Secretary na si Francis Tolentino. Okay, naririnig mo na ako, Carlos, kahit sa telepono na lang muna. Yes sir, malinaw po. Okay, so bali binabanggit mo sa June 18 meron kayong regional wage board sa NCR na pwedeng makialam si Secretary Tolentino? Sa June 18 po, no, magkakaroon na ng public hearing yung ating NCR Regional Wage Board. Lahat po dyan ng sektor ay maiimbitahan. According kasi sa wage setting rules na sa kasulukuyan natin under the Regional Wage Board system, yung ating Regional Wage Board po, sila pwede ang magsumite ng justification na may supervising event na yan po ay aaprubahan ng NWPC chaired by no less than Secretary Tolentino. Kung ayaw pa rin naman po nilang kilalanin na may rason para sa kagyat na aumento, pwede rin pong ipag-utos na pag-aralan dahil ang chair naman po ng Regional Wage Boards, no, Luzon, Visayas, Mindanao ay DOLE Regional Director na under din sa DOLE Secretary, pwede rin ipag-utos na pag-aralan yung tinatawag nating emergency cost of living allowance. Napakahalaga po nito sapagkat kung wala pong supervening event at kung wala rin pong ibibigay na cost of living allowance, unfortunately, maghihintay pa po hanggang July yung ating mga manggagawa, lalo sa Metro Manila, bago makakuha ng aumento. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung outside National Capital Region na napakababa ng sweldo at tinamaan din ng luba sa krisis na ito. Okay, so for now, ang sinasabi mo, pwede nang gumawa ng hakbang si DOLE Secretary Francis Tolentino dahil sa June 18, meron naman Regional Wage Board. Ang habol nyo na talaga dito, di ba Carlos, yung ma-provide man lang yung emergency COLA, yung cost of living allowance, kasi meron nga tayo kinakaharap na National Energy Emergency Situation. Yun sinasabi mo, di ba? Oo. Tama po kayo. At pag-aralan nun natin yung naging binagsak ng purchasing power, no? Kulang-kulang nasa 150 hanggang 200 pesos na yung binagsak na purchasing power ng ating mga manggagawa simula pa nung nagkaroon ng krisis. Kaya napaka-importante pong maagapan nito. Oo. Mga magkano ba yung more or less, magkakaiba ba yan sa NCR o sa Visayas and Mindanao na kailangan na maibigay kaagad na although syempre ano yan no, haharangin din yan ng mga employers group, pero for now ano ba yung viable na figure na tingin nyo maibigay kaagad dahil nga lugmok na ha, 'di ba ang sitwasyon ng ating mga manggagawang Pilipino? Opo, no, base nga doon sa aming pag-aaral, doon na lamang sa lost purchasing power, yung kinain ng inflation, ang sinusulong pa rin ng TUCP ay yung 200 pesos na yan ang tingin namin, yan ay concrete, actionable, ito yung tinatawag nating balancing middle ground. Dahil alam naman natin, yung ating mga employers, hanggat maaari, ayaw nila ng aumento ayaw nila ng increase, meron din naman tayong mga kasama na nangingi naman ng 1,200 hanggang 1,500 na living wage. Ang paniwala namin sa TUCP, yung 200 pesos yung middle ground, ito yung unang hakbang tungo dun sa living wage. At ito yung tinatawag nating wage recovery effort na matagal na nating sinusulong at dapat ngayon sa bagong Labor Secretary ay talagang pagtuunan niya ng pansin. Para malinaw lang, Arlos, yung 200 pesos na inihirit ninyo sa TUCP on top of the minimum wage? Tama po kayo. Yung 200 pesos ay isang daily wage increase. Okay. So, bali ang existing minimum wage natin, tama ba? 645? Sa Metro Manila po ay nasa 695 na. Okay. Sa pinakamababa naman natin sa Bangsamoro, nasa 411 pesos lamang. Okay. Sa BARM, no? 400. Oo, okay. So, kung sa NCR, 695, kung sakaling ibigay itong emergency COLA na pwedeng i-provide talaga ni Secretary Tolentino, aakyat to sa 895, yung 200 pesos na hirit nyo, TUCP.
Yes po, in 200 pesos, wage recovery pa lamang po ito dahil kahit Oo. na maging 895 yung minimum wage sa Metro Manila, napakalayo pa rin po niya dun sa tinatawag nating family living wage na nasa 1,200 pesos. Okay. So, bali, ano ba how soon do you think can the secretary, kasi June 18, malapit na yan, June 1 na bukas. So, ibig sabihin, at least before SONA, kung pwede ba ipatupad? Ganon, Carlos. Opo, no, kasi yung ating 1-year anniversary din naman nung nakaraang wage order, before SONA rin yun na ibigay July. Pero ang hinihingi nga natin sa bagong labor secretary, dahil winelcome naman siya ng manggagawa, sana i-welcome din niya yung manggagawa ng may konkreto at urgent na intervention. So ini-expect namin sana come June na magkaroon ng kagyat na aumento o kung hindi man, cost of living allowance para makatulong naman sa ating mga manggagawa na hindi naman sila maghintay pa ng another 1 or 2 months bago ma-receive yung aumento. Oo. So for now kasi, Carlos, halos 1 linggo pa lang siya nakaupo no? Pero may mga hakbang na kayong ginagawa para at least yung sabi mo nga, yung dialogue with all the stakeholders. Meron na kayo hinihirit na gano'n sa opisina niya para at least siguro naman he will welcome any move na makipagpulong sa kanya. So how soon do we expect yung ganito? Kasi alam ko he will be subjected also to CA, di ba? Confirmation ng appointment. Opo, day 1 pa lamang ay humirit na tayo ng dialogo kay Secretary Tolentino, bagamat fairly bago siya sa labor and employment. Siya po ay naging katuwang ng TUCP noong nagsusulong po tayo ng legislated wage increase kasi siya yung Senate Majority Leader that time. So, sinuportahan po niya yung urgent na demand, especially nung pasara na yung 19th Congress na makapagpasa ng legislated wage increase. So we expect na sana yung same openness, same commitment yung ating makuha mula sa kanya once na magkaroon na ng dialogo. After all, 1 week pa lamang naman siya Secretary of Labor. So very pa rin kayo, hopeful kayo in terms of yung previous record naman niya, may commitment siya when he was majority floor leader nung 19th Congress, sinulong niya to, yung legislative. Ito ba yung 100 pesos ba yon? Tama ba? Yung increase? Yung sa Senado, ang sinulong po niya yung 100 pesos. Yung 100 pesos. So, even if 100 to 200 nga, no single regional wage board, Luzon, Visayas, Mindanao, ang nakapagbigay ng ganung kalaking aumento. Kaya we expect na sana it's the same mindset for a substantial wage increase yung hawak pa rin niya ngayon. Pero ang Kongreso nun, naalala ko, 200 pesos naman, di ba? So, paano kaya i-reconcile? 100 ang Senado, 200 ang Congress. Di ba, Carlos? Opo, no? In fact, ang original na bills filed, no, both sa Senate at House, nagsimula yan na 150 pesos. Kaya all along we thought na pagdating sa dulo, magmi-meet halfway na lang to 150 pesos. However, nanaig talaga yung ating mga economic managers na sila talaga yung naglabas ng position paper that eventually killed the legislated wage increase. For now, dahil sa gulo ng Senado, nabanggit na rin natin kanina, no? May bago na Senate Labor Committee Chairman ng Senado, si Chis Escudero. Ano ba ang tingin nyo sa, let's say, chance nitong 200 peso legislated wage hike from the Senate? Opo, no? Kami naman umaasa na nabuo na nga yung Senate Committee on Labor chaired by Senator Chis Escudero na sana magdaos na ulit ng committee hearings na hindi naman required yan na kailangan in session ng Congress, pwedeng kahit hindi sila in session, magdaos na ng committee hearings patungkol sa legislated wage increase. Maalala din natin na inabutan din yan ng Senate President si Chis Escudero na inabutan din yan yung 100 pesos legislated wage increase. Kaya hopefully ay may new life, may new hope dito under sa leadership ni Senator Chis Escudero as Labor Committee Chair. So for now, meron ba kayong mga activities lined up, mga labor group? Siyempre, meron tayong inaasa sa June 12, Independence Day celebration. May mga ano ba kayo activities nakahilera? Lahat pa po ay pinag-uusapan dahil nakatapos lang tayo nung May 1, yung Labor Day, May 1. Labor Day. Tapos sinundan din natin yan ng mobilisasyon dun sa nauna naman yung sectoral consultation patungkol dyan sa wage board, no? So definitely ang susunod na aktibidad niyan ay yung June 18 nga na public hearing sa NCR Regional Wage Board. Gaganapin yan sa may Pasay. So definitely in-expect na naman natin yung ating mga kababayan na kikilos na naman, no? Kasi in fact
Tingin namin, pinakamarami yata may wage hike petition ngayon eh. May 18 petitions nang nakafile sa NCR Regional Wage Board para sa aumento sa sweldo. May datos ka ba, Carlos, sa let's say number ng ating mga nasa endo pa rin, ng mga manggagawa? Yung atin pong ENDO, no, in fact, ang huling datos na meron po tayo niyan ay nung under pa ng Duterte administration na that time meron tayong 25 million na contractual Dami, workers out Oo. of the 50 million. Pero dahil nga na-veto under the previous administration yung Security of Tenure Bill, definitely tingin namin hamak mas madami na ngayon yung ating contractual workers. At syempre, hindi na tayo lalayo. No? Doon pa lamang sa gobyerno, 1 in every 2 na manggagawa sa public sector ay actually contractual worker. Meron tayong 1 million na endo contractual worker sa pamahalaan. Wow, ang dami. Ang dami palang displaced, no? Lalo na ngayon with the inflation na going up. Nako, magdasal na lang tayo. Anyway, good luck na lang sa labor front. Maraming salamat sa oras, Carlos. Maraming salamat din po, Sir Danny, at mabuhay po kayo. Okay, mabuhay din ang manggagawang Pilipino. Yan o si Carlos Miguel Oñate, spokesperson o siya ng Trade Union Congress of the Philippines.